Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil kung sa akin po ang palakpak, okay lang po yung ganyan. Pero sa Panginoon po, ibigay po natin ang pinakamataas na palakpak. Amen po. Salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng ganitong pagtitipon. At sabi nga, ang bawat isa ay dinala dito, hindi nagkataon. Meron po bang pumilit? Meron po bang pumilit? Di po ba? Hindi nagkataon na nandito ka ngayon, kapatid, sabihin mo. Naniniwala ba kayong may magandang gagawin ng Diyos sa buhay natin ngayong araw na to? Amen. Kaya, ihanda po natin ang ating sarili at sabay-sabay nating tanggapin ang mensahe ng Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na muli ay dinala mo kami dito, Panginoon. Lord, patuloy po akong humihingi sa inyo ng gabay, ng karunungan at kaalaman, Panginoon, na sa mensaheng ipagkakaloob nyo sa hapong ito, Panginoon, patuloy na ang pangalan nyo lamang po ang maitaas, Panginoon. Itago nyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, hindi yung aking kahinaan, hindi yung aking kakulangan ang kanilang makita, kundi ikaw, Panginoon, na kumikilos sa akin, Panginoon. Panginoon, nakakatayo ako dito dahil sa biyaya mo. Hiwalay sa iyo, Panginoon, wala po akong magagawa. Kaya, Panginoon, sa hapon pong ito, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen. Dito po sa atin sa church, lagi po meron tayong dinideklara at ito po ay 10 taon na natin ginagawa. Sa biyaya po ng Panginoon, ako po araw-araw pagising ko sa umaga, lagi ko po itong dinideclare. Kaya ngayon po, sabay-sabay po tayo magdeklara ng our declaration of faith. In 3, 2, 1, in Jesus, I am super blessed, I am Macarius. Thank you po sa lahat ng sumabay. At iyan po talaga, ang declaration po na yan ay talaga naman pong, sabi nga, nagkakaroon tayo ng happier than happy pag meron tayo Kristo sa puso. Amen po. Ngayon po, ang mensahe sa atin ng Panginoon, sa gitna ng mga hamon sa buhay, ang sabi ng Panginoon, ang sabi po dito sa mensahe niya, sa gitna ng mga hamon sa buhay, magpatuloy tayo. Amen po. At sabi nga dito, trials and opportunities for spiritual growth. Sinasabi po dito sa James chapter 1, verse 2-3, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Sabi nga po, ang mga pagsubok ay pagkakataon para sa espiritual na paglago. Napansin niyo po ba, kung dumating ang problema, sama-sama, nagyayaya pa, di ba? Sasabihin, hoy, halika dito, halika. Ang masama, tumatambay. Nag-i-stay pa po, di po ba? Nangyari na po ba sa inyo yon? At ikaw ngayon, kung mahina-hina ang pundasyon mo, bibigay ka na. At ang sasabihin natin, ayoko na, suko na ako. Yun ang sinasabi kapag hindi ka nakinig sa salita ng Diyos. Para kang nagtayo ng bahay sa buhangin. Kapag dumating ang bagyo, sira yan. Lahat po tayo ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Maaaring nga iba ay nahaharap sa problema sa pamilya, sa kalusugan, sa kabuhayan, o maging sa ating ministeryo. Minsan, tinatanong natin ang Diyos, Panginoon, bakit po nangyayari ito? Ngunit ang salita ng Diyos ay buhay, na nagtuturo ang pagsubok ay hindi para sirain tayo, kundi para palaguin tayo. Amen po. Amen. Narito po ang 4 na gabay sa paglago sa espiritual na buhay sa gitna ng mga pagsubok. Number 1, ang pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Trials, tests, and strengthen our faith. Sinasabi po dito sa 1 Peter chapter 1, verse 6-7. These trials will show that your faith is genuine. Tulad ng ginto. Ang ginto ay dumadaan sa apoy upang maging dalisay.
Ganon din po ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay dumaraan sa pagsubok, ngunit, uulitin ko po, kapag tayo ay dumaraan sa pagsubok, ngunit nananatili tayong nagtitiwala sa Diyos, lalo tayong tumitibay. Amen po. Ang ginto ay dinadalisay sa apoy. Kapag pinainit ang ginto, lumilitaw ang mga dumi upang maalis ang mga ito. Hindi sinisira ng apoy ang ginto. Mas lalo lamang itong nagiging dalisay. Ang mga pagsubok ay hindi laging parusa. Minsan sasabihin natin pag may nangyayari sa buhay natin, may nagawa tayong mali, parusa siguro sa akin to, pero hindi po. Ang pagsubok ay hindi laging parusa. Kadalasan, ito ang paraan ng Diyos upang alisin ang ating pagmamataas, pag-aalinlangan, at mga bagay na humahadlang sa ating paglago. Maraming potensyal at kaloob ang inilagay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan, natatabunan ito ng takot, kasalanan, o mga pagsubok. Ngunit nakikita ng Diyos ang ating tunay na halaga kahit hindi ito nakikita ng iba. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaang ilayo tayo ng mga problema. Huwag nating hayaang ilayo tayo ng problema sa Diyos. Hayaan po nating ang pagsubok ang siyang maglapit sa atin sa Kanya. Kapag may problema, huwag agad mawala ng pag-asa. Sa halip, lumapit po tayo sa Diyos sa panalangin at patuloy na pagsunod sa Kanya. Amen po. Nung sinabi po na ako ang tatayo dito, kahit may takot ako, may kaba ako, pero sabi ko, Lord, Ikaw ang manguna sa akin. Ikaw, Panginoon, tulungan mo ako ng iyong banal na Espiritu. At yung naging topic pa na to ay parang din sa akin na ako po maraming bagyo na dumarating sa buhay ko, sunod-sunod. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, nang makilala ko ang Panginoon, sa meron at wala, nag-church po ako. Pangit maganda ang pinagdadaanan ko, nananatili po ako sa presensya niya. At tunay naman po, mas lalo tayo nagiging matatag at tumitibay sa ating buhay. Amen po. At para po sa ating pangalawa po, ito po yung ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. God is working for our good. Amen po. Amen. Wait lang po. Sinasabi po dito sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. At sabi nga, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa layunin. Hindi natin laging naiintindihan ang nangyayari, pero isa lang po ang sigurado, ang Diyos ay may mabuting layunin sa bawat isa. Halimbawa po, isipin na lang, di ba, may mga anak tayo. Pagka maliit yan, dinadala po natin sila sa doktor. Pero yung mga bata, iniisip nila na yung magulang nila, dinadala natin sila para masaktan. Yun ang isip ng bata. Pero tayo pong mga magulang, alam ng magulang na ang bakuna ay para sa ikabubuti ng anak at upang maiwasan ang mas lalong malalang sakit. Di po ba? Ganon din po ang Diyos. May mga pangyayaring masakit at mahirap unawain. Ngunit nakikita niya ang kabuuan ng ating buhay. At ang pinapayagan niyang mangyari ay may layunin upang tayo ay lumago, tumibay, at maranasan ang kanyang kabutihan. Amen po. Kapag dumarating ang problema, ang lagi nating tanong, bakit ito nangyari? Sa halip, ang itanong po natin, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa sitwasyong ito? Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag maayos ang lahat, kundi pananalig na ang Diyos ay kumikilos para sa ating ikabubuti kahit hindi pa natin nakikita ang kanyang mga plano. Amen po. Ang pananampalataya, yan yung pinangahawakan mo kahit hindi pa natin nakikita, di po ba? Sa buhay ko po, minsan natanong ko na rin sa sarili ko, bakit ito nangyari?
Pero meron din akong itinanong sa sarili ko na sa sitwasyong iyon, may itinuro ang Panginoon sa akin na dapat kasi meron din tayong baguhin. Katulad ko, nung araw, ang nasa isip ko, kasi hindi naman po ganong kalakihan ng sweldo namin. Ang nangyayari, nangungutang po ako. Hindi naman po ako naiiyak kasi tinataas ko po, nangungutang ako. Pagkatapos, kuminsan kapag ako kinakapos, ang nangyayari po, mangungutang uli ako at yung inutang ko, ibabayad ko lang din sa inutang ko. Pero salamat sa Panginoon, dahil hindi naman niya ako pinabayaan. Kumbaga, nakakabayad naman po ako. Pero may aral po akong nakuha dito sa ginawa ko. Ang ginawa ko po na hindi ko na ginawa yung halimbawa para lang para lang makabayad ka, mangungutang ka, at babayad mo. Ang ginawa ko po, Lord, ipuin niyo po ang puso ng tao na halimbawa yung hiniraman ko, wala akong maibigay. Ayoko na pong dumating ako sa sitwasyon na kasi mahirap din po kapag hindi ka matatag at hindi matatag yung pundasyon mo. Ikaw din ang mahihirapan. Kaya sabi ko, ang naging aral sa akin, kumbaga lumakad ako sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita ko na imposible, pero pag nanampalataya ka sa Diyos, yung mga bagay na imposible sa tao, posible po sa Diyos. Kaya sa biyaya ng Panginoon, yung dati po, alam nyo, sa isang linggo, binabayaran ko kulang 5,000. Alam niyo po ngayon, 750 na lang sa isang linggo. Nagpapababa po ako kasi ang aral doon, kung hindi ko naman po kailangan sa pag-aaral ng mga anak ko, hindi naman po ako nangungutang. Pero mas sa biyaya ng Panginoon, nakapagtapos ang anak ko. At ngayon po, siya po ang ginamit ng Panginoon para kami ay makapag-aral ko yung mga anak ko. Pero ang ko po, hindi iyon naging lakas ng loob ko para kumuha pa. Ang ginawa ko po, pinababa yung aking kasi sa bawat sitwasyon, minsan sinasabi natin, Lord, bakit nangyari to? Pero tinanong mo na ba ang sarili mo? Minsan tayo rin ang gumagawa ng ikahihirap ng loob natin, di po ba? Kaya sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, meron tayong aral na matututunan. Amen po. At dito naman po tayo sa ikatlo, we can find strength in God's presence. Ang Diyos ang pinagmumula ng ating lakas. Sabi po dito sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Sabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, tutulungan kita. Oo, aalalayan kita ng aking kanang kamay ng katwiran. Amen po. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Kapag tayo ay nanghihina, siya ang nagpapalakas. Mga kapatid, hindi po nangako ang Diyos ng buhay na walang pagsubok. Ngunit pinangakuan niya tayo na hindi niya tayo iiwan. Amen po. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hindi kahinaan ang pag-iyak sa Diyos. Ang tunay na lakas ay yung marunong lumapit sa ating Panginoong Hesus. Sa halip na umasa lamang sa sariling lakas, matutut lumuhod sa panalangin. Tunay po, napakalaki po ng nagagawa ng panalangin. Ang panalangin po ay makapangyarihan. Pero kahit po tayo manalangin ng manalangin, pero kung hindi po natin binabago ang ating kaisipan, hindi mababago ang buhay natin. Yan po kasi ang naranasan ko sa buhay ko kapag hindi ko binago yung paraan na ginagawa ko. Hindi mababago ang buhay. Kaya maganda na yung nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay para magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay. Amen po. Amen. At dito naman po sa ating ika-4, ang pagtitiyaga ay nagdudulot ng spiritual na paglago. Perseverance leads to spiritual maturity. Sinasabi po dito sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. Amen. Sabi nga po, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina.
Tulad po ng mga nagtatanim, hindi po ba, kapag tayo ay nagtatanim, may season na maaraw, may season na umuulan, at meron din pong season na bumabagyo. Di po ba? Pero ano po ang ginagawa nung nag-aalaga? Umaasa siya na meron siyang anihin, nagtsatsaga po siya. Amen po. Ganon din po tayo. Tanong ko po, pagod na po ba kayo? Amen. Salamat naman po. Kasi hindi agad dumarating ang bunga ng ating pagtitiis. Ngunit sa tamang panahon, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po. Meron na po bang gustong sumuko? Ano po, salamat po. Maaring hindi natin agad makita ang resulta. Ngunit hindi tayo susuko. Darating ang takdang panahon ng Diyos at aanihin natin ang bunga ng ating katapatan. Patuloy po tayong maghasik ng kabutihan, pag-ibig at pananampalataya. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Sa tamang panahon, may aanihin ang hindi sumusuko. Ano po ang team natin ngayon 10th year anniversary? Hindi mapipigilang pagsulong. Magpatuloy at gawin ang pinakamainam mong gampanin. Amen po. Ano po ang sabi? Bring one soul for Jesus. Ilan po? Sabi, one soul. Kaya salamat po sa mga nagpaunlak at tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Hallelujah, Lord. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan at kabutihan. Para po sa panghuling mensahe, pasensya na po. Para po sa huling mensahe, our trials may be temporary, but the faith they produce can have an eternal impact. Sabi, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ito po ay sinasabi sa Isaiah chapter 40, verse 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Lilipad silang parang mga agila. Tatakbo sila, ngunit hindi mapapagod. Lalakad sila, ngunit hindi manghihina. Yan po ang karakteristik ng isang agila. Hindi po ba, alam naman natin ang agila, kahit dumating ang bagyo, ang ginagawa po ng agila, nilalagpasan niya to. Mas pumapaibabaw pa siya sa bagyo. Kaya ang ano po natin, wag tayo manlulupaypay. Pagka dumarating tayo sa mga punto na parang gusto na nating sumuko, magpatuloy lang po tayo. Patuloy tayong manalangin at humingi ng lakas sa ating Panginoon. Sabi nga, huwag nating sukatin ang kabutihan ng Diyos batay sa ating sitwasyon. Sukatin natin ito batay sa kanyang mga pangako. Diba? Ang sabi minsan, sabi nga po minsan, ano sasabihin natin? Sabi natin, Lord, bakit nangyayari to? Merong ganyan. Minsan tanongin din natin ang sarili natin, ang sabi ng Panginoon, dinaanan mo ba anak yung landas na sinabi ko sa'yo? Pinanghawakan mo, hinabol mo ba yung mga pangako ko sa'yo? Ang kailangan lang natin gawin, panghawakan ang pangako ng Diyos. Maaaring ang pagsubok na yan, ang paraan niya upang hihanda ka sa mas malaking pagpapala at mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong sumuko, patuloy po tayong manalangin, magtiwala at maglingkod sapagkat ang Diyos ay tapat hanggang wakas. Amen po. At para po sa ating Women's Fellowship, ang ating po Macarius Challenge ay I will trust God to use my trials to strengthen my faith. Amen po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ang bawat pagsubok ay may layunin. Salamat po dahil hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Ikaw po ang aming kalakasan, pag-asa at kanlungan. Tulungan mo kami magkaroon ng pusong handang magtiwala sa iyo. Panginoon, kapag kami ay nangihina, palakasin mo po kami. Kapag kami ay natatakot, Lord, ipaalala mo na laging kasama ka namin. Ama, kapag nais na namin sumuko, bigyan mo kami ng pagtsatsaga upang magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang narito
ang kanilang mga pamilya, kalusugan, kabuhayan at ministeryo. Gawin mo kaming ilaw na nagpapakita ng iyong pag-ibig at katapatan, saan man kami naroroon. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay aming ibinabalik sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay nananalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon at salamat po. Lord, thank you po. Amen. Na-bless